Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So happy Thursday sa inyong lahat guys. So alam ko na matagal akong hindi nag-upload dito sa aking YouTube channel. So alam niyo naman last week ay Chinese New Year. So madalang lang naman kami magkaroon ng long weekend. Kaya inano ko na yung opportunity na yon para i-cherish yung moment, yung bakasyon. Kaya hindi muna ako nag-vlog. So ngayon ay nagbabalik ulit tayo dito sa aking YouTube channel. So anong topic natin? So, ang topic natin, mamaya tayo pupunta doon. So, alam naman pala natin, nung Monday hanggang kahapon, February 14, ang registration for EPS topic exam. So, congratulations po sa mga nakapag-register na, and hintayin na lang po natin matapos ang evaluation. So ngayong araw na ito magi-start ang evaluation, February 15 hanggang 29. And then doon mo malalaman kung qualified ka or hindi. And then March 1 to 5 ay payment, and alam ko March 1 to 5 din ata yung re-evaluation para doon sa mga disqualified applicants. So kumbaga i-re-evaluate nila yung mga application ninyo. Malay ninyo kung minor grounds lang siguro, baka may chance na ma-approve kayo. So tignan natin, hindi natin sure. Tignan na lang natin yung mga darating na araw. So sana maraming mga pumasa, mga qualified para sa EPS topic exam. And syempre kapag qualified na kayo sa EPS topic exam, itodo nyo na ang pag-aaral ninyo ng Korean language. So alam ko naman na mahirap and minsan parang sumusuko na kayo. So masasabi ko lang guys, lahat naman yan ang pinaghihirapan ninyo. In the end, magbubunga lahat yan. So, konting tiyaga lang guys. And in the end, magiging worth it lahat yung mga effort na ginagawa ninyo ngayon. And so, kung nag-start ka pa lang mag-aral ng Korean language and naghahanap ka ng mga learning materials, you can message me on my Facebook page. Ayan, i-flash ko sa dyan sa screen. And you can also follow me sa aking Facebook page kasi mas active ako dyan mag-update. And then, you can also follow me on my TikTok account. Ayan, i-flash ko din dyan sa screen. So, nagpa-post din ako lagi dyan guys. And nag-answer din ako ng mga question. So, you can follow me on both of my social media accounts. So, ayun, balik na tayo sa pag-uusapan natin ngayon. So, marami kasing nagko-comment sa mga video ko kung totoo ba talaga na madalang lang or maliit lang ang chance ng mga babaeng EPS na makapunta at makapagtrabaho dito sa South Korea. Syempre dito sa aking YouTube channel, kailangan real talk and honest lang ako sa inyo. So, to answer that question, yes po, totoo kasi meron dahilan naman kung bakit. So, una, mas in-demand po kasi ang mga work na pandalaki dito dahil more on sa bakalan, sa barko, yung mga trabaho. And then, pangalawa naman is, hindi lang kasi Filipino or mga Filipina ang mga kinukuha nila. So marami ring mga ibang lahi. So mostly kasi mga sa Cambodia, Thailand, ng mga babae, ang maraming nase-select. And then pangatlo, minsan kasi yung mga ibang company, mga ajuma or mga Koreans na lang yung kinukuha nila instead na mga foreign Filipina worker. So yun yung mga factor guys na kung bakit konti lang yung mga nase-select ng mga babae para makapagtrabaho dito sa South Korea. So ako naman guys, bago ako mag-take ng EPS topic exam, ay aware na ako doon. So marami akong nababasa sa EPS topic Facebook group na ganun nga, na sabi nga nila 1% lang daw nga ang chance na maselect yung mga babae. Pero hindi yun ang dahilan para tumigil ako or mag-stop yung aking Korean dream na makapagtrabaho dito sa South Korea. So, ang ginawa kong inspirasyon, syempre makikita ko naman yung mga every batch na umaalis. At least, every batch merong kasamang babae, mga babae na umaalis palipad dito sa South Korea. Kahit konti lang sila compare dun sa mga lalaki, at least meron kaysa wala, diba? So kahit ganoon, nabibigyan ako ng chance, and hindi yun ang dahilan para mag-stop nga ako sa aking pangarap na makapagtrabaho dito sa South Korea. So kung nakinig ako dun sa mga ganon na 1%, low chance, maliit ang chance, baka wala ako dito, diba? Sabi nga nila,
paano mo malalaman na para sa'yo kung hindi mo susubukan? So kung nakinig ako dati dun sa mga sinasabi nila, 'di ba? Baka wala ako ngayon dito. Kung hindi ako nag-take risk, wala siguro ako dito sa harap ninyo nag-share ng mga experience ko dito sa South Korea, 'di ba? So yun guys. So it's up to you kung gusto mong mag-take risk, 'di ba? Kaya ako nag-take risk ako, pumasa ako sa exam, and the rest pinaubaya ko na lahat kay Lord. Sabi ko, kung para sa akin, thank you. Kung hindi, thank you din. Ganon. So yun guys, and sabi din nila na kung magtitake ka, kung babaeng EPS aspirant ka, kung magkukorea ka, kailangan daw meron kang plan B. So kung hindi nag-work ang Korea sa'yo, kailangan meron kang plan B. Kasi real talk lang tayo guys, alam naman natin na mas in demand talaga yung mga work na panlalaki dito. So take risk lang talaga. So nasa inyo yon kung gusto nyo mag-take risk or hindi. Pero sana dun sa 1% na yon ay hindi yun ang dahilan para mag-stop ang inyong pangarap para makapagtrabaho dito sa South Korea. So katulad ko, hindi yun ang dahilan para mag-stop ako. I take the risk, tinake ko ang EPS TOPIK exam, pumasa, and pinaubaya kay Lord. And now, nandito na ako sa South Korea. And sana kayo guys, huwag kayo mawala ng pag-asa. Ang basta masasabi ko lang sa inyo, make sure na meron kayong plan B. So ayun guys, i-end ko na yung vlog dito. Actually, 8 o'clock AM na. Maaga akong nag-vlog ngayong araw na to. So kung nagustuhan nyo itong video na ito, please give it a thumbs up. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So ayun guys, thank you for watching and see you in my next vlog. Bye!